Astrid's POV. After ng mga nangyari, medyo nag-uusap kami ni Finn pero di pa rin ako nagpakakampante. Di ko kasi alam kung kailan aatake ang OCD niya lalo ngayon at nadagdagan pa ang anxiety niya dahil sa pagkawala ni Mommy. Bes, bakit natulala ka? Sambit naman na Jennifer sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako dahil sa tanong niya sa akin. Naiisip ko lang na baka hindi ulit maging normal si Finn. Kahit nagyakapan na kami, I know maybe one day magigising na lang ulit akong may panganib na ulit. Wika ako naman kay Jennifer. Shh! Don't overthink too much. Wika naman ni Jennifer sa akin. Kasi alam ko hindi pa kami nagkakaayos ng tuluyan ni Finn at di ko naman isisiksik ang sarili ko para tanggapin niya ako. Aba, hindi pwede yun. Wika ako naman. By the way, may makukuha ka bang mana sa nanay mo? Tanong naman sa akin ni Jennifer. Natawa ako ng bahagya dahil sa sinabi niya sa akin. Wala akong pakisayaman. Akaya ko namang magpayaman ng sarili ko lang pawis ang puhunan eh. Wika ko naman habang nakangiti. Sa bagay, ikaw naman ang may desisyon yan. Wika naman ni Jennifer habang natatawa. Kanina pa kami nakahalihata ni Jennifer dito. Nagko-complain din kami about our love life. Talagang nakakainis ang mga yon ah. Hindi ba tayo wife material? Wika niya naman sa akin. Napatingin naman ako sa kanya habang nakakunot ang noo. I think medyo hindi din kasi yung character development natin. Hindi pa ganun kaganda. Wika ko naman habang natatawa. Madali kami magselos at alam na alam ko na sa maliit na bagay mag-aaway kami ni Apollo. Bes, nasa na yung mga bata? Tanong naman ni Jennifer sa akin. Dinala ni Ate Sam. Hindi mo ba alam sumama si Shanti? Sambit ko naman habang nakatingin sa kanya. Umiling naman siya. Maya-maya pa biglang tumunog ang cellphone ko. Dali-dali ko naman tong kinuha at sinagot ko naman ang tawag. Hello? Wika ko naman. Miss Astrid Clarice Lucero Alvieste. Wika naman na nasa kabilang linya. Tinignan ko naman ang number niya pero unknown number kaya nagtaka ako kung bakit niya ako kilala. Anong nangyayari? Sino yan? Tanong naman ni Jennifer sa akin. Yeah, speaking. Sambit ko naman habang nakakunot ang noo ko. Your gift is already delivered. Pakikuha na lang po dyan sa harap ng bahay mo. Is Miss Jennifer with you? Tanong naman niya sa akin. Mas lalong kumunot ang noo ko nang dahil sa sinabi niya. Yeah, why? Sambit ko naman. Oh, good. Because your gift was also sent there. Paki-pick up na lang po dyan sa harap ng gate ninyo. Thank you for your response. Wika naman niya sa akin at agad naman niyang ibinaba ang tawag. Napatingin ako sa screen ko na nakakunot ang noo dahil wala naman akong alam sa gift na yan. Wala ding may sabi sa akin na magpapadala sila ng gift. Hoy, ano yan, Bes? Bakit nalukot ang mukha mo? Tanong naman niya sa akin. Eh kasi, may nagpadala ng gift sa atin. Eh di wala naman tayo ina-expect na gift? Sambit ko naman habang nakakunot ang noo. Oo nga no, pero sayang din yun ha, baka maganda. Tara tingnan natin, saan ba daw ipipick up yung gift? Tanong naman ni Jennifer sa akin. Sa harap daw ng gate eh. Tara na, baka kung ano na yun. Wika ko naman at lumabas na kami ni Jennifer sa kwarto ko. Dali-dali kaming bumaba at nagtungo agad kami sa gate kung saan iniwan ang gift namin. Totoo nga, Bes. Ang laki naman nito. Ano bang laman nito? Sambit naman ni Jennifer habang namamangha sa gift na nasa harapan namin. Kulay purple at blue ang kulay ng box. I am hesitant to open this box. Baka kasi kung ano to eh. Nag-iingat lang ako baka mamaya bomba pala to. Wika ko naman kay Jennifer. Don't think too much. Huwag mong alisin yung masayang vibes ko. Wika naman niya sa akin at siya na ang naunang nagbukas ng box. May letter? Sambit naman ni Jennifer habang nakakunot ang noon niya. Binuksan ko rin yung box na nasa harapan ko at katulad ng kay Jennifer, isang sulat ang bumungad sa akin. Go grab your favorite dress and go to this location. Sambit naman ng sabay-sabay ni Jennifer. Nagkatingin na naman kaming dalawa dahil sa sulat na ito. Sobrang laki ng box na ito pero ito yung laman. Anong klaseng trip to? Sino naman kaya ang nagpadala nito? Pinaglololo ko siguro tayo ng mga to. Wika ko naman. Wala naman sigurong masama kung susubukan nating sundin yung sinabi ng letter na to. Wala kasi tayong magawa super bored natin ngayon. Wika naman ni Jennifer.
Di pa man ako nakapagsalita pero agad na akong kinaladkad ng lukalukang babaeng ito. Agad-agad niyang binuksan ang closet ko at hinalongkat ang mga damit ko. Para ng gera ang kwarto ko dahil tinatapon-tapong lang ni Jennifer yung mga damit ko. Na-stress tuloy ako na nakatingin sa kanya. Itong perfect sa atin, matchy-matchy. Masayang wika niya. Tinuro ko naman ang mga damit ko na nakakalat sa floor habang nakangiti ng pilit. Sorry pero need ko talagang gawin yun ni. Wika naman niya sa akin. Iiling-iling na lamang ako nang dahil sa sinabi niya sa akin. Maya-maya pa, agad kami nagsuot ng dress na pinili ni Jennifer. May napili siyang heels na babagay sa dress na pinili niya. So bagay talaga, let's do makeup na. Masayang wika naman ni Jen at agad niya akong kinaladkad at pinaupo sa upuan. Nagsimula na kaming mag-makeup. Ilang minuto lang lumipas, natapos na rin ang pagpapaganda naming dalawa. Let's go girl! Wika naman ni Jen at bumaba na kaming dalawa. Nagtungo naman kaagad kami sa parking lot at pumasok na kami sa loob ng kotse. Ako na magdadrive at nagtungo kami sa location na binasa namin kanina. Nakarating kami sa location. Nagtaka naman kami dahil maganda ang lugar na to, parang gymnasium na malaki pero nakakulong pa rin siya, para din siyang mall. Ano bang nangyayari? Anong event? Wika naman ni Jennifer. Nagkibit balikat ako dahil hindi ko naman alam kung anong sasabihin ko dahil wala naman akong ideya. Pumasok na lang kaming dalawa sa loob at sobrang dilim dito. Pinagtitripan talaga tayo, bes. Mukhang tama ka nga. Umalingaw-ngaw naman ang boses ni Jennifer. Sabi ko naman sa'yo tara na, lalabas na lang tayo. Sobrang dilim dito parang nasa purgatorio tayo. Wika ko naman. Nakatalikod kami at nakanganga sa dilim para hanapin ang double star na pinasukan namin kanina pero sobrang hirap. Naghahanap pa rin kami, ngunit bigla na lang bumukas ang ilaw. Napatigil kami ni Jennifer sa paghahanap ng nag-double door. Dahan-dahang tumingin sa harapan namin. Bumilog ang mga mata ko dahil may nakaukit na "Will you marry me" sign at maraming tulips na umiilaw tsaka may artificial na butterfly pa na lumilipad sa mga bulaklak. Nakita naman namin si Sean at Apollo na nakatayo doon. Agad naman kaming nagtungo sa unahan at nang makarating kami doon ay inihampas ko agad si Apollo. Ano ba to? Wika ko naman habang nakatingin sa paligid. Our surprise, wika naman niya sa akin habang nakangiti ng malapad. Kinikilig naman akong nakangiti sa paligid. Sobrang ganda ng setup na ginawa niya. Bigla naman nagplay yung music na "Marry Your Daughter" ni Brian McKnight. Napapayak ako dahil bigla na lang lumuhod si Apollo at inilabas ang singsing at sabay pa talaga sila ni Sean. Alabes, mag-asawa na tayo. Wika naman ni Jennifer habang tumutulo ang luha niya. Tumulo na rin ang luha ko. Astrid Clarice Lucero Elveste, will you be my wife? Tanong naman ni Apollo sa akin. Laviana Jennifer Davinshu, will you be part of my life forever? Rinig ko namang wika ni Sean kay Jennifer. Yes! Sabay naming sambit ni Jennifer. Bigla namang bumukas ang lahat ng ilaw. Sobrang dami na pala ng tao dito. Nandito rin pala ang mga anak namin at mga kaibigan at pamilya namin. Hinalikan naman ako ni Apollo sa labi ko, kasabay nun ang pagputok ng fireworks sa kalangitan na may nakasulat na "She said yes." Nag-aayos na kami ngayon ni Jennifer. Sobrang kinakabahan ako dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin namin mamaya. Bes, super ganda ng wedding dress natin Wika niya habang nakangiti ng malapad at umikot-ikot pa ito na parang prinsesa. Iiling-iling na lamang ako nang dahil sa ginawa niya. Tapos na kaming ayusan ng mga makeup artist namin. Maya-maya pa ay bigla namang pumasok ang mga anak namin. Mommy, you're so pretty po. Wika naman ni Ira. Siya ang little bride ko at ring bearer ko naman si Grayson. Si Greg naman isa sa mga groomsmen ko. Thank you, baby. You look gorgeous, baby. Sambit ko habang nakangiti sa anak ko. Pretty, mommy. Nakangiting wika ni Greg at Grayson sa akin. Niyakap ko silang tatlo because they make my heart flutter. I love you, my babies. Wika ko naman sa mga anak ko. I love you too, mom. Sambit naman nila sa akin.
Maya-maya bigla namang pumasok si Grandma, Daddy, Adrian at Tita Daisy. You look stunning in that dress, baby. Sambit naman ni Daddy at niyakap ako. Gusto kong umiyak dahil hindi na Elvieste ang magiging apelido ko. Isa na akong Adams. I feel a lot of emotion right now dahil last day ko na pala gagamitin ang last name ni Dad. The last time is part of my journey. Grabe. Hindi ko in-expect na may kasamang lungkot pala kapag ikakasal ka na. Ano ba naman yan? Naiiyak na akong ikakasal ka na, anak. Noon ang liit mo pa lang, alam kong hindi tayo gano'ng ka-close. Si lolo mo lang kasi lagi ang gusto mong makasama. You never gave me the chance to play with you dahil pinapalayo mo ko. Wika naman ni Daddy sa akin. I feel guilty that all those years I feel lonely dahil na rin pala sa toxic kong pag-iisip. Gusto kong umiyak pero I protect my makeup at all cost. Ayoko magmukhang aswang kapag haharap ako kay Apollo, baka magdalawang isip pa yon na pakasalan ako. I'm so sorry, Dad. Wika ko naman sa bayakap ng mahigpit. It's okay, baby. Nakita ko naman na bumabawi ka. Wika naman niya habang pinupunasan ang mga kamata niya. Kumalas siya sa pagkakayakap sa akin at agad namang lumapit si Lola sa akin. I am proud of you. I always do. Wika naman ni Lola. All those years na gusto kong marinig ang mga salitang yan, ngayon ko lang narinig sa mismong labi ni Lola. Ang sarap pala sa pakiramdam. Alam niyo po ba, naghintay po ako na matagal para marinig ang mga salitang yan, hanggang sa mawalan na ako ng pag-asa at nagrebelde na lamang ako. Wika ko naman habang natatawa. Niyakap niya ako habang umiiyak. You will never know how proud I am every time tinatawag ka sa taas na entablado. Ayaw mo kasing ibang magsasabit ng medalya mo. Gusto mo lagi si Astro, kaya siguro I felt a distance from you. But now, Apo, I realize na hindi ko dapat na limitahan ang relasyon ko sa'yo. Thank you for being my best, baby. Wika niya sa akin at hinalikan niya agad ako sa pisngi ko. Sumunod naman si Tita Daisy. You're pretty as always, baby. Big girl na talagang baby girl ko. I know you hate me back then, but now I see how genuine your love to me as your second mom. Thank you for fulfilling my dreams na maging nanay. Nang wala pa si Adrian, ikaw ang naging source of happiness ko. Naiiyak ako now kasi yung baby girl ko ikakasal na. Wika naman ni Tita Daisy. Can I have a favor, anak? Wika niya sa akin habang nakangiti na umiiyak. Tumango ako habang pinipigilan ng bonggang-bongga ang luha ko. Can you call me Mommy? Sambit naman niya sa akin. Tumango ako bilang tugon sa sinabi ni Tita Daisy sa akin. Of course po, Mommy. Wika ko naman sa kanya. Niyakap niya ako na mahigpit at hinalikan sa pisngi. Okay, tama na. Tama na ako naman. Wika naman ni Adi at agad niyang pinatabi si Mommy. Natawa ako nang dahil sa ginawa niya. Ito talagang loka-loka na to? Hoy, babaita, why you left me? Wika naman niya agad sa akin. Napangiti ako at tinawakan ng mukha niya. I'm sad kasi hindi na tayo sabay matulog. Hindi na tayo sabay gigising at magpapagandahan ng aura. Wika ko naman at tumingala dahil maiiyak na ako. Nagsimula na kasing umiyak si Adi. I will always miss my first baby. Alam mo naman, mahal na mahal kita. Wika ko naman kay Adrian. One thing I know, sis, hindi makakahindi si Apollo kapag tatabi ako sa'yo. Matulog, subukan lang niya dahil uupakan ko siya. Sambit niya naman sa akin. Natawa ako nang dahil sa sinabi niya sa akin. Agad niya akong niyakap na mahigpit. Hinalikan naman niya ako sa noo. I love you, sis. Be a good mom and wife. Be a good woman to your family. Wika naman niya sa akin. Umiti ako nang dahil sa sinabi niya sa akin. Pumasok na rin yung dalawang pinsan ko na galing pa sa US. Ngayon ko lang sila nakilala dahil hindi naman ako nagtatanong. Akala ko nga dalawa lang silang magkapatid. Buong akala ko si Daddy at yung Daddy lang ni Ate Sam. May dalawa pa palang anak si Lolo sa labas. Hello, pretty cousin. I'm Icy. Wika naman niya sa akin. And I'm Eileen. We're twins. Sambit naman niya. Napangiti ako dahil sobrang gaganda nga nilang dalawa. Niyakap ko na rin sila. Fast forward. Nandito na kami ni Jennifer sa labas ng simbahan. Kasama ko si Daddy at kasama naman ni Jennifer ang Daddy niya. Ikaw, Jennifer ha, yung kaartihan mo wag mong dadalhin yan sa magiging pamilya mo. Talak nito kay Jennifer.
Natawa naman ako dahil biglang nalungkot ang mukha ni Jen. Maya-maya pa, biglang bumukas ang pinto at nagsimula na kaming maglakad sa aisle. Hindi ko maintindihan ang feeling ko ngayon, masaya na natatae, naiihi at kung ano-ano pa. Nang makarating na kami sa altar, nagsimula na namang magsalita ang pari. Do you take Astrid Clarice Lucero Alveste as your lawfully wedded wife? Tanong naman ni Father kay Apollo. Yes, I do, Father. Wika naman ni Apollo habang nakangiti at nakatingin sa mga mata ko. Do you take Apollo Gregory Hishori Adams the second as your lawfully wedded husband? Tanong naman ni Father sa akin. Umiti ako habang nakatingin kay Apollo. Yes, I do, Father. Wika ko naman at natapos na kaming tanungin pero hindi pa kami nag-kiss kasi tatanungin pa yung bestie ko. Do you take Lavinia Jennifer Davenchu as your lawfully wedded wife? Tanong naman ni Father kay Sean. Yes, I do, Father. Sambit naman ni Sean habang nakangiti kay Jen. Do you take Sean Anthony Ruiz as your lawfully wedded husband? Tanong naman niya kay Jen. Yes na yes, todo na to, Father. Sigaw naman ni Jennifer sa mic. Natawa naman kaming lahat. I pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Sambit naman ni Father. Kinuha naman ni Apollo at Sean ang nakatakip sa mukha namin ni Jennifer at agad-agad naman nila kaming hinalikan. It was magical like the day he first kissed me. 2 days na nakalipas mula nung ikasal ako kay Apollo. Baby, saan mo ba gustong mag-honeymoon para makapag-book na tayo ng flight? Wika naman niya sa akin. Biglang pumasok yung tatlo na akala mo may humahabol sa kanila. Mommy, sama po kami sa moon. Masayang wika naman ni Greg. Bigla naman kaming nagkatinginan ni Apollo at natawa na lamang dahil sa kakulitan ng mga anak namin. Baby, kasi si mommy lang at daddy ang dapat pumunta sa honeymoon eh. Wala kasi magbabantay sa inyo doon kapag sasama kayong tatlo. Wika ako naman sa mga anak ko. Kami magbabantay? Biglang takbo ni Brix at Miko patungo sa amin. May dala-dala pa silang pagkain na galing yata sa pantry namin. Talaga ang mga ito. Ginawang bakasyonan ng bahay namin. Bigla naman silang sinamaan ng tingin ni Apollo. Okay naman siguro yon, di ba mga cutie boo? Wika naman ni Brix habang kinukurot-kurot ko pa ang pisngin ni Grayson. Kumunot naman ang noo ni Grayson. Stop it po, tito. Wika naman niya habang nakakunot ang noo. Binitawan naman agad ni Brix si Grayson dahil para na tong mananapak sa sama ng tingin niya sa tito niya. Ano? Saan niya gustong mag-honeymoon? Tanong naman ni Miko at umupo sa tabi namin habang may nginunguya. Napatingin naman kami sa kanya. Bakit ba gusto niyong sumama? Mga buraot talaga kayo. Wika ko naman habang nakakunot ang noo. Kasi gutom din kami. Hindi makaalis sa Pinas kahit sa pansamantala lang para makaalis muna sa delubyo ang cart ko. Hindi ko gustong makita yung Bigla namang napatigil si Brix at ngumiti ng pilit. Sino kaya ang ayaw mong makita? Tanong ko naman kay Brix habang nakakunot ang noo ko. Wala. Wika naman niya habang may ngiting pilit. Malalaman ko din yan. Wika naman ni Apollo kay Brix. Oy, wag mo nang alamin ha. Mag-focus na lang kayo sa mga honeymoon ninyo. Wag nyo nang alamin. Wika naman ni Miko habang hindi mapakali. May tinatago ata tong dalawang to eh. Pabayaan muna natin sila pagtapos na natin i-celebrate yung kasal. Babalikan ko kayong dalawa. Wika naman ni Apollo sa kanila. Pinabayaan muna namin yung dalawa na laruin ng mga anak namin. Nag-iisip kasi kami ng better place na pupuntahan namin. Litong-lito na ako, love. Wika ko naman habang nakangiti ng malapad kay Apollo. Ngumiti naman siya pabalik sa akin at agad niya akong hinalikan sa labi ko. You make me weak when you call me love. Wika naman niya sa akin habang nakangiti. Kinilig naman ako nang dahil sa sinabi niya sa akin. What about Bali, Indonesia? Sambit naman ni Apollo habang nakakunot ang noo. Ayoko. What if Switzerland na lang tayo? Mas maganda doon. Masayang wika ko. Ikaw nang magde-decide. Wika naman niya sa akin. Ngumiti naman ako at tumango. Bigla naman kaming nabulabog sa pag-uusap namin ni Apollo nang may tumawag sa akin. Hello? Sino to? Nakakunot kong wika.
Baka kasi another gift na naman to. Aba, hindi na tama to. Astrid, this is Doc Edward. Wika naman niya sa malamig na boses. Yes, Doc Ed? Kamusta po? Ano pong balita kay Finn? Is she doing good? Tanong ko naman kay Doc Edward. No, she is mad at you nung kinasal kayo ni Apollo. I think someone is manipulating her para maging ganito kalala yung kondisyon niya. Sambit naman ni Doc. Kumunot naman ang noo ko sa narinig ko. Kung sino man ang nagmamanipulate sa kapatid ko, makakatikim siya sa akin. Kasi nag-usap kami ni Finn since she said na hindi niya gustong magalit sa'yo dahil alam niyang yun ang gusto ng mommy niyo, and she also said na mag-a-apologize siya sa'yo. Pero nung may dumalaw sa kanya, bigla na lang siyang nagwala at gusto niyang lumabas para balikan ka. Wika naman ni Doc Ed. Napabuntong hininga ako nang dahil sa sinabi niya. You can visit her here. Mas lumala ang kondisyon niya ngayon dahil kinakausap niyang sarili niya. Napakagat naman ako sa ibabang labi ko nang dahil sa sinabi ni Doc Ed. Okay, Doc Ed. Pupunta po ako dyan para bisitahin siya. Wika ko naman. Sorry. I'll wait for you here. See you. Wika naman niya sa akin at ibinaba ang tawag. Agad akong nagbihis ng damit sa kabilang kwarto dahil nandun sa kwarto namin yung dalawang lalaking yon. Nakaayos na ako at aalis na lang. San ka pupunta? Tanong naman sa akin ni Apollo. Pupuntahan ko si Finn. Sabi kasi sa akin ni Doc Ed, malala na daw siya. At alam mo ba na may nagmamanipulate sa kanya para magalit siya sa akin? Wika ko naman kay Apollo. Kumunot ang noo niya dahil sa narinig niya. I will go with you. Ayokong mapahama ka. Wika naman niya sa akin. Ayoko na sana pero sobrang mapilit naman si Apollo. Umuo na nga lamang ako para matapos na to. Dali-dali naman na kaming bumaba ni Apollo at nagtungo na agad kami sa parking lot. Ilang minutong naging biyahe namin at nakarating agad kami sa ospital kung nasan si Finn. Sinalubong naman agad kami ni Doc Ed at tinla sa kwarto kung nasaan si Finn. La la la, you're gonna slip, Finn. Dinig kong wika niya habang kinakausap ang sarili niya. Hey, Finn, may bisita ka. Wika naman ni Doc Ed. Bigla naman siyang tumingala at tumingin sa akin. She is my enemy. Sigaw niya at bigla na nga lamang umiyak. Kahit galit siya sa akin, lumapit pa rin ako. Fleur, hindi gusto ni mommy na makita kang ganyan. Magpagaling ka at lumaban ka. Wika ko naman habang hinahawakan ang kamay niya. Kumalma naman siya at tumango. Niyakap ko naman siya. Maya-maya pa, lumabas naman na kami nang bigla pumasok si Vida at tinulak ako. Napaupo naman ako sa sahig. Agad naman niya akong tinutukan ng kutsilyo. You ruined my plan. Ako nga dapat ang magmamana ng kayamanan ni Lady Chloe. Ako dapat ang magmamay-ari ng kumpanya dahil mayaman ang babaeng yon. Sigaw pa niya sa akin. Nabigla ako dahil siya pala ang biological sister ni Finn. Everything is clear to me now. Tumawag ka ng polis? Wika naman ni Apollo kay Doc Ed. Tumango naman siya nang tumawag na ng polis. Ilang saglit pa nakarating na sila at tinampot nila si Vida dahil isa pala siyang con artist. Hayop kayo. Oras na makalabas ako sa kulungan, babalikan ko kayong lahat. Wika niya habang umiiyak. Kung makakalabas ka pa, I will use all my connection just to make sure na hindi ka makakalabas. Wika naman ni Apollo. Napabuntong hininga naman ako nang dahil sa nangyari. Ilapag yun na yan sa kulungan at wag kang mag-alala, Vida. Aalagaan kong kapatid mo at hindi ko siya imamanipulate katulad ng ginawa mo sa kanya. Wika ko naman kay Vida. Umiyak naman siya at nagwala. Dinala na siya ng mga pulis palayo sa ospital. Tumingin naman ako kay Doc Ed. Doc, pwede niyo bang dalhin si Finn sa ibang bansa para doon siya magpagaling? Wika ko naman. Tumango siya bilang tugon sa sinabi ko. Sige ma'am, kung yan ang gusto ninyo. Wika naman niya sa akin. Tumango ako at nagpasalamat kay Doc Ed. Nagpaalam na rin kami kay Finn. Nakarating na kami sa bahay at bigla kaming sinalubong ng mga bata. Mommy, Daddy, let's eat na po. Wika naman ni Ira. San bang tito ninyo? Tanong naman ni Apollo sa kanila. Natulog na po sila sa playground po namin. Wika naman ni Grayson. Iiling-iling na lamang ako. Dali-dali kami nagtungo sa loob ng dining area at umupo na kaming 5. Nagdasal muna kami bago nagkapunan.
Tingnan ko naman sila isa-isa habang nakapikit sila. This is what I dreamed of, this kind of family. Epilogue. I was smiling at him while holding our child. This life is what I prayed for so long. Nandito kami sa beach. Ito kasi ang napagdesisyonan namin at marami kaming mga kasama. Bes, ano? Tutulala ka na lang dyan. Halika na. Wika naman niya sa akin. Umiling-iling na lang ako dahil sa daldal nitong si Jennifer. Nandito rin ang family ko, pati ang pamilya ni Apollo at ang iba pang pamilya ng mga kaibigan namin. We rent this beach just for us. Sayang yung tupis mo kung di mo irarampa. Ano ka ba naman? Wika ni Jennifer habang tinatalakan niya ako. Oo na, ito na. Wika ko naman at agad naman akong sumama sa kanya. Nagpunta lang kami sa gilid ng dagat, nakihalos sa mga kasama namin. Nakita niyo ba si Liam? Tanong naman ni Ate Samantha sa amin na Jen. Iiling-iling naman kaming dalawa. Bakit? Tanong ko naman kay Ate Sam. Agad naman niya kaming dinala sa gilid, yung malayo sa mga kasama namin. Kasi 2 weeks na akong hindi dinadatnan. Wika naman niya habang namomroblema. Baka ate late ka lang, sambit naman ni Jennifer. Malabo, Jen. Alam mo naman diba na nagsusuka na rin ako? Wika niya habang namomroblema siya. Ay oo, yun ba yung pumunta ako sa bahay ninyo tapos nasuka ka bigla na akala ko may sakit ka lang? Wika naman ni Jennifer kay Ate Sam. Yup, and gusto ko magpabili kay Liam ng PT para tingnan namin kung negative ba o positive. Wika naman ni Ate Samantha. Hahanapin lang muna namin siya. Wika ko naman kay Ate Sam. Tumango siya habang nag-aalala. Bes, ano ba naman yan? Alam naman natin na may binili si Liam. Wika naman ni Jennifer sa akin. Ano ka ba? Huwag kang maingay, baka marinig ka. Wika ko naman kay Jennifer. Total, may binili naman pala siya. Siguro mas maiging bilhan niya na lang muna si Ate Samantha ng PT. Wika ko naman kay Jen. Tango lamang ang sinagot niya sa akin. Agad-agad kong kinuhang cellphone ko at agad na tinawagan si Liam. Hello? Bungad naman ni Liam sa akin. Yung isa po, yung may diamond, wika naman niya sa kabilang linya. Pwede bang lumayo ka muna dyan? Sambit ko naman kay Liam. Bakit importante ba yan? Wika naman niya sa akin. Oo, sobrang importante to, sambit ko naman. Narinig ko naman ang yabag niya paalis sa store na yon. Bumuntong hininga muna ako bago nagsalita. Liam, bumili ka daw ng PT? Wika ko naman. Matagal siyang nakasagot sa sinabi ko sa kanya. Para kanino? Wika naman niya habang nanginig ang boses. Para kay Ate Sam. Wika ko naman habang natatawa. Hindi ko maiwasang matawa dahil halata kabadong-kabado siya eh. Sige. Wika naman niya at agad niya akong pinataya ng tawag. Iiling-iling na lamang ako nang dahil sa sinabi niya sa akin. O ano bes, okay ka na ba? Tanong naman niya sa akin. Goods na bes, ihintay na lang natin siya. I am so excited. Masayang wika ko naman kay Jennifer. Nakaabang na kami ni Jennifer at iba pa naming mga kaibigan. Nag-aabang lamang kami sa announcement ni Ate Sam. Ang kasunduan din kasi nila kung positive, it's a yes sa proposal. Pero pag negative, it's a no sa proposal na gagawin niya ngayon. Bro, ikaw yung tagagawa ng mga surprises pero yung sayo, wala man lang ka-effort? Natatawang wika ni Sean. Hayaan nyo na, mas exciting tong sa akin. Wika naman ni Liam habang natatawa. Iiling-iling na lamang ako nang dahil sa mga to. Ilang minuto pa lumabas na rin si Ate Sam, dala-dala ang PT. So it's lahat kami, nakaabang ng sasabihin niya. Alam ko kinakabahan ng gusto si Liam dahil namumutla na siya. It's positive, sigaw ni Ate Sam. Nagsigawan naman kami dahil masaya kami sa resulta kundi dahil nahimatay si Liam. Bro, gising! Sigaw naman nila Apollo. 2 months later. Nakahanda na kami sa kasal ni Ate Sam at Liam. Masaya ako para sa kanila. Pagkatapos ng kasal na ito, sabay-sabay na kaming tatlo na mag-honeymoon sa Switzerland. Yes, I do, Father. Sambit naman ni Ate Samantha. I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Sambit naman ni Father. Nagsigawan kami sa tuwa nang halikan ni Liam si Ate Sam. 2 weeks passed. Ilang linggong nakakalipas, agad na rin kaming nagtungo sa Switzerland para sa honeymoon. Do you think you will enjoy this night, love?
Tanong naman sa akin ni Apollo. Nakiliti ako dahil sa ginawa niyang paghalik sa tenga ko. Humarap ako sa kanya at agad niya akong sinunggaban ng halik. I love you, love. I love you forever. Wika niya sa akin at hinalikan naman niya ng mapusok. The night is so hot like that first night we met at nagkaroon ng one-night stand. 6 years later. Apollo, tara na! Sigaw ko naman kay Apollo habang nagmamadali. Yes, love, papunta na dyan. Inaayusan ko muna si Lilac. Wika naman niya. Napangiti naman ako. Kung noon, 3 pa lang sila, ngayon, we also have Lilac. Si Jennifer naman may 3 anak na si Shanti, JV at George. Si Ate Sam nanirahan na sa ibang bansa kasama si Liam at may 2 din silang anak, si Mitchie at Lionel. Si Miko naman at Bricks ay best bud pa rin. Manliligaw na sila ngayon ng mga pinsan ko. Yung kambal na si Eileen at Icy. Adrian and Jabby is now officially in a relationship. Tanggap na rin siya ng family namin and I'm happy dahil natupad na rin ang pangarap niya. Si Finn naman nakalabas na sa mental hospital and she's doing good now. Naging sila ni Doc Edward at may planong magpakasal. Let's go, love. Wika naman ni Apollo. Death anniversary ngayon ni Mommy kaya pupunta ako sa sementeryo para dalawin siya. Tinawagan ko muna si Ira dahil busy siya sa school. High school na silang 3 at dahil nga matalino sila, nag-skip sila ng ilang years. Mommy, papunta na po kami dyan. Grayson is so mabagal talaga or he's just nagpapa-impress sa mga girls here sa daan. So cheap talaga ng kakambal kong to. Daldal ni Ira sa kabilang linya. Ay nako Ira, wag kang madaming daldal dyan. Basta pumunta kayo sa location isasend ko and make sure to bring foods. Okay? Sambit ko kay Ira. Yes, Mommy, we gotta go. Bye-bye. Love you. Wika naman niya. Napangiti ako at binaba ang cellphone. Uy, bossing. Bigla ako nabigla sa pagsulpot ni na Alas. Isang successful business owner na si Alas kaya naging busy siya sa buhay. Si Gasgas nasa ibang bansa siya nag-aaral bilang isang lawyer. Si Makmak isa na ngayong chef sa isang kilalang restaurant. Si Burdok naman isa ng teacher at si Butchok isa na ngayong doktor. Ang bongga na ng mga damit ninyo ha. Mamahalin pang sasakyan ninyo naka-Ferrari. Wika ko naman habang natatawa. Boss naman, hindi namin to maaabot kung hindi dahil sa'yo. Kung hindi mo kami binigyan ng magandang opportunity, panigurado nasa kalsada pa rin kami ngayon. Wika naman ni Gasgas. Buti, nakauwi ka, Gas. Hindi ako nagsisising binigyan ko kayo ng opportunity. It's all worth it. Wika ko naman habang nakangiti. Bigla namang dumating si Wendy. Ate Astrid, ano po? Aalis na kayo? Sasabay na po ako, bibisitahin ko rin po si Lola. Wika naman niya. Patay na rin si Lola Mila dahil sa katandaan niya at nasa parehong sementeryo lang sila ni Mommy. Kakagraduate lamang ni Wendy. Accountancy ang kurso niya at gumraduate siya bilang magna cum laude kaya proud na proud ako sa kanya. Bes, ano ba? Ang tagal ninyo. Wika naman ni Jennifer habang nakasimangot. Sasama daw sila dahil bored na bored sila sa bahay nila. Iiling-iling na lang talaga ako dito sa best friend ko. Sige, tara na. Wika ko naman at pumasok na sa kotse dahil nakapasok na sina Apollo sa loob. Nakarating na kami sa sementeryo at nagsindi na rin kami ng kandila. Astrid, bigla naman akong napalingon. Finn, masayang wika ko naman at agad akong tumayo at niyakap siya. Kasama naman niya si Doc Edward. I miss you. Wika naman niya at niyakap ako ng mahigpit. Nagtungo siya sa libing ni Mommy at hinawakan ito. Kumuha ako ng puting mga lobo at isa-isa namin tong hinawakan. Sometimes goodbye is not always sad. It just reminds us that goodbye is another lesson and life to begin. Maybe, one day, Mom, we will meet again. Wika ko naman at sabay-sabay naming pinakawalan ang puting lobo. Hoy, ang daya! Hindi niyo kami in-invite. Bigla naman akong napalingon at nakita ko si Miko at Bricks na may daladalang suitcase. Pumunta sila ng US para ipursu ang kambal pero sumaglit muna sila para sa celebration ng mommy namin ni Finn. Natawa na lang kami dahil sa dalawang to. Parang kabuti, bigla-bigla na lamang susulpot. That day is memorable, even the past memory is unforgettable pain. Nasa airport na kami. Napagdesisyonan namin ni Apollo na manirahan na sa London para mabigyan ng better opportunity ang triplets.
Bes, mag-ingat kayo ha. Bibisitahin ko kayo doon araw-araw. Naiiyak na ako. I love you so much. Wika naman ni Jen habang nakayakap sa akin. Astrid, baby, tumawag ka lagi. Wika naman ni Tita Daisy. Inisa-isa ko na silang niyakap at napaiyak ako dahil first time kong malayo sa kanila ng matagal. I love you. Tatawag ako pag nakarating na kami sa London. Mamimiss ko kayo. Wika ko habang umiiyak. Nung nag-announce na ang flight attendant, agad akong napahagulhol. Bye, mamimiss ko kayo. Wika ko naman habang naglalakad papalayo sa kanila. Everything will be good, wife? Wika naman ni Apollo habang inaakbayan ako. Umiiyak din yung triplets, lalo na si Ira dahil iiwan nga si Shanti. Napabuntong hininga na lamang ako dahil sa nangyari. This family is my happiness and I can't wait to see them again. Maybe now we need to part ways pero isa lang ang alam ko, magkikita rin kaming muli. Uuwi pa rin ako sa mga yakap nila. Until we meet again, my homies.